Arestado ang dalawang suspect na riding in tandem na nanghablot sa pitaka ng isang minor de edad sa Quezon City. Isa pang suspect ang tinutugis. Ang nahulikam na pagnanakaw tinutukan ni Bea Pinlac. Tatlong lalaki ang sakay ng motorsiklong ito habang binabaybay ang isang eskinita sa barangay Sangandaan, Quezon City, Huwebes ng madaling araw. Kasunod nila ang 17 anyos na babae na naglalakad habang nagsiselfone. Maya-maya, biglang humarang sa daan ng motor at bumuelo para umikot. Bumaba ang isa sa mga backride at hinablot ang wallet ng dalaga. Bumagsak pa sa sahig ang biktima. Matapos makuha ng lalaki ang wallet, tumakas naman ang tatlong suspect lulan ng motor. Napansin po kasi nila na bit-bit niya yung wallet while texting. Pati nga hindi naman nakuha yung cellphone, yung wallet po yung nakuha niya. Ang laman ng tinangay na wallet ayon sa pulisya, 800 piso. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang dalawa sa mga suspect na napag-alamang magkaibigan. Pinuuli namin kayo sa talang pag-robbery, ha? Ayaw, may karapatang manahimik kung magsiwalang ito. Namukaan kasi ng biktima ang 26 anyos na suspect na dati na ring nasangkot sa robbery base sa record ng pulisya. Ang naituro po yung isa, may previous na po kasi siyang naging kaso ng robbery din and violation ng 9165 o yung anti-illegal drugs. Aminado naman ang dalawa sa krimen. Dala lang po ng pangangailangan po sa buhay. Napakahirap po kasi ng buhay. Wala po kami ibang makakapitan kaya yun lang po naisip namin. Kapos po hindi po sapat. Kaya kumapit na lang po kami sa patalim. Tempo lang po talaga yung nangyari. Nakamotor po talaga kami, hindi po nadaanan lang po namin. Sa kanya sana mapatawad niya po kami. Patuloy na tinutugis ng mga otoridad ang isa pang suspect. Reklamong robbery ang isasampa laban sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Halos matangay ang isang rider na nagtangkang tumawid sa Rumaragasang Spillway sa Negros Oriental. At sa Bulacan, hindi na matanaw ang isang tulay dahil din sa pag-apaw ng tubig. Ang masamang panahon sa probinsya, tinutukan ni Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sinusubukang tumawid ng rider na ito sa umapaw na spillway sa Ayungon, Negros Oriental nang muntik matangay ng tubig. Tinulungan siya ng iba pang stranded sa lugar hanggang sa tuluyang makatawid. Ilan pang rider ang tinulungang makatawid sa rumaragasang tubig. Nilusong din ng ilang guro at estudyante ang spillway. Wala raw kasing ibang pwedeng madaanan. Sa Bai City, Negros Oriental, isang dump truck ang tumirik sa gitna ng rumaragasang ilog. Ayon sa saksi, naghahakot ang truck ng props na gagamitin sana sa Hujaka Festival nang abutan ng baha sa gitna ng ilog. Giit ng driver, hindi niya inaasahan ang pagbaha dahil wala namang ulan. Umapaw rin ang tubig sa Makaiban Bridge sa Santa Maria, Bulacan, bunsod ng malakas na ulan. Halos hindi na makita ang tulay sa taas ng tubig. Ayon sa mga residente, kahapon pa umapaw ang tubig nang magsimulang umulan. Naglagay na rin ang mga tanod na nagbabantay doon ng babala bago sumapit sa tulay. Abot binti ang baha sa Masantol, Pampanga, bunsod ng high tide sa Pampanga River. Nagbangka na ang ilang residente. Bagamat lumabas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Lani, nakaalerto pa rin ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Bunsod ito ng nararanasang pabugso-bugsong ulan na pinalalakas ng nagdaang Bagyong Lani. Naka 24 hours monitoring tayo sa river system, sa weather situation, sa San Roque Dam water level, sa ating mga mangingisda, na wag munang pumalaot. Sa Dagupan City, problema ang taas-babang baha dahil sa masamang panahon na sinabayan ng high tide kaninang umaga. Yung mga customer ayaw nilang bumaba sa tubig. Baka sila yung malitos. Yan. May baha rin sa Kalasyaw. Nandito ako ngayon sa Barangay Talibao sa Kalasyaw, Pangasinan na kung saan ang kalsadang ito ay ang pinakamalapit na dinaraanan daw ng mga tricycle driver papunta sa kanilang bayan. Pero dahil hanggang hita ang level ng tubig sa mga oras na ito ay hindi ito kayang daanan ng anumang sasakyan. Hanggang ngayon hindi namin madadaanan yung tubig dyan dahil sa mga tricycle. Andito lang kami sa
walang mahanap buhay. Binabantayan ng Kalasyaw DRRMO ang Marusay River. Although sa ngayon po, wala pa naman po tayong monitored na significant report ng flooding, meron lamang pong mga isolated cases na meron pong pag-iipon ng tubig doon sa kanilang compound. Gawa ng mas mataas po yung level ng ating kalsada compared po doon sa kanilang area. Puspusa naman ang clearing operations at monitoring ng Office of the Civil Defense Cordillera, PDRRMO, kasama ang iba pang ahensya sa ilang pagguhos sa Cordillera, gaya sa mga bahagi ng Baguio Itogon Road, Balbalan Pinukpuk Road at Lubuagan Batong Buhay Road na hindi madaanan as of 7:30 kaninang umaga. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, walang patid pa rin ang pagbabalita tuwing weekend ng aking partner na si Ivan Mayrina. Ang kanyang dedikasyon sa pamamahayag muling pinagtibay sa pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Nakatutok si Von Aquino. Sa Pilipinas man o ibang bansa, sa gera man. Itong basement na karaniwan sa mga bahay dito sa Marawi. O bagyo. Ang mismong plaza ng Daan Bantayan, nakikita ninyo ang pinsalang inabot nila dahil sa napakalakas na hangin. Tulad na nakikita ninyo, hanggang bewang ang tubig baha. Sa loob ng 25 taon, isa sa naghahatid ng balitang mapagkakatiwalaan si Ivan Mayrina. Hanggang Sabado at Linggo, nakatutok si Ivan sa mga balitang dapat malaman ng publiko bilang anchor ng 24 Oras Weekend. Patuloy siyang maghahatid ng dekalidad na balita sa kanyang muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Kasama sina GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr., Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, at Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Esteva. Dumalo rin ang iba pang GMA Network officers. Si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon nagpasalamat at nagbigay ng pagbati kay Ivan sa isang video message. Ivan, I am both proud and happy that you remain a loyal kapuso for 25 years and counting. I look forward to having you with us for a very long time. Ikaw sa pananaw ko at sa pananaw naming lahat ay isang tunay, tapat at haligi ng serbisyong totoo. Isang ehemplo na magpapatuloy na magbibigay sigla at inspirasyon sa mga katulad mong media practitioner. Pirming handa si Ivan na tumindig bilang isang mamamahayag. As you embark this new chapter with us, kapuso pa rin, may you continue to inspire others and elevate the standards of journalism. Nagpasalamat din si Ivan sa GMA Network sa oportunidad na makapaghatid ng serbisyong totoo. I don't see myself being anywhere else. So, makakaasa kayo kung ano man yung siguro ikinatuwa ninyo in the last 25 years. We'll have more of that. GMA will continue to stand sa journalism na wasto, patas, balansyado, kapaki-pakinabang. Susundan natin ang kanilang nagbabagong mga patterns, their new habits, their new preferences para patuloy nating maihatid ang brand of journalism that GMA stands for. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras.